Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-18 linggo sa karaniwang panahon at sa tulong ni Santo Domingo, isang pari, atin dinawang lubos na maunawaan ang mensahe ng ating pong Panginoong Hesukristo sa araw na ito, na kung saan ay ipinapahayag niya sa mga alagad at sa mga taong gustong sumunod sa Kanya kung ano ang inaasahan din sa kanila. Ano ang inaasahan sa atin kung tayo po ay magsasabing gusto kong maging alagad ni Kristo. Handa ba talaga tayo? Ipinapaunawa kasi dito kung ano ang kailangan nating gawin. Hindi kasi ito basta-basta, hindi rin ito para bang ang pagiging alagad ni Kristo ay hindi isang mana, hindi isang privilege, o kaya naman hindi ito isang karapatan na po pwede nating i-demand. Dahil ang pagsunod kay Kristo, nangangailangan ng mga bagay na sa atin po mismong sarili ng pagsuko o yung tinatawag nating renunciation. At yun yung hinihiling ni Kristo sa kanyang mga alagad. Sabi nga po, ang ibig sumunod sa akin. Sino man ang ibig sumunod sa akin, hindi ito sapilitan. Hindi ito by force na kailangan maging alagad ka. Kailangan manggaling sa atin din, malinaw sa atin kung ano ang papasukin natin, kung ano ang panunumpaan natin. Dahil sabi ni Kristo, unang-una yung self-denial. Limutin ang ukol sa kanyang sarili. Yung intention. Ano bang intention? Bakit gusto mong maging alagad ni Kristo? Dahil laging sinasabi ni Kristo na darating ang kanyang paghahari. At yung inaakala ng karamihan na pagdating sa Jerusalem, ipoproclaim na siya bilang hari o bilang presidente. So kaya lahat nagdidikitan. Kaya nililinaw ni Kristo na malinaw ba sa inyo? Baka kasi yung mentality o pag-iisip ng tao na kaya gustong sumunod kay Kristo, siyempre, para meron tayong partido, malakas si Kristo Pero dito sabi niya, self-denial. Limutin
ang ukol sa kanyang sarili. So, ang lagi at ang tanging intensyon ay makapagbigay ng sarili. Hindi uunahin, hindi iisipin ang pansariling kapakanan, ang sariling dahilan. Yung parang, kaya ako magiging alagad ni Kristo, para yumaman ako. Kaya gusto kong sumunod kay Kristo, para mas malakas yung kapit ko. So, naiintindihan ba yung bagay na paglimot ng ukol sa kanyang mga sarili? Naiintindihan ba natin yun? Yung sabi ko nga, ang iisipin lagi, ang uunahin lagi, yung kapakanan ng ating kapwa, kapakanan ng iba, yung labas sa iyo. Kasi makakaasa din naman tayo, na kung uunahin yung tayo mismo, kung uunahin natin yung para sa kapwa, kung iisipin at tatanungin mo, paano naman ako? Ang Diyos ang bahala sa atin. Kaya nga, yung pangako din dito, na pagdating ng araw, ang bawat isa ay gagantihan ayon sa ating ginawa. Gagantihan, mayroon din namang, di ba, yung effort natin, mayroon din namang biyaya galing sa Diyos. Sa atin, kaya natin gusto maging alagad para magkakotse, para magkatrabaho, para magkabahay at lupa, at kung ano-ano pang mga material na bagay para sa sarili. Laging inuuna ang sarili. Para kay Kristo, huli ang sarili. Kung pwede nga lang, wag nang para sa sarili, para sa iba na lang. Magsasakripisyo para sa kaligayahan ng iba. Magsasakripisyo ka para sa kaligayahan at mabuting buhay para sa anak mo, hindi para sa sarili. Kasi baka madalas, sinasabi, paano naman ako? Sarili ko naman. Unahin ko naman yung aking sarili. Pero para kay Kristo, siya ang bahala ng kung ano man yung para sa atin. Pero yung panawagan niya, matuto tayong lumimot ng ukol sa atin o pansarili nating mga pangangailangan. Hindi ito magiging madali, pero kailangan natin pag-isipan ng mabuti. Huwag lang yung ngayon na parang ang hirap naman. Dahil pagkatapos ng mga hirap na ating pong mararanasan, mayroong kaligayahan para sa mga taong handang sumunod kay Kristo. Amen?